Walang garantiya, mga kapatid, na kung tayo'y magmamahal, susuklian din ito ng kapwa pagmamahal. At ito ang pinupunto ng Panginoong Hesukristo sa mabuting balita. Sapagkat ang totoo, wala naman siyang ginawa sa lupa, kundi lahat ay sa ngalan ng pagmamahal. Kaya nga, nagbababala siya sa mga alagad, kung ako'y kinapuutan ng sanlibutan, kayo rin ay kapupuutan dahil hindi kayo para sa sanlibutan. Kayo ay pinili ko sa sanlibutan upang kayo maging akin. Kaya hindi kayo dapat kauri ng mga taong makasanlibutan. At dahil dyan, walang sala na kayo ay uusigin din, sapagkat kung ako'y nagmahal ng todo-todo, sa katunayan, ako'y biktima ng puot ng maraming tao, kaya ako'y napakaw sa krus, kayo man ay hindi ligtas sa kanyang kahihinatnan. Kaya parang nakaka-discourage pala na sumunod kay Kristo dahil kapuputan ka lang pala din ng mga tao at ikaw ay uusigin. Pero may paalaala si Jesus sa atin para hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga taong mapupuot sa atin. Punuin mo ang iyong sarili ng pagmamahal. Magmahal ka sa mga taong nasa paligid mo, parang i-insulate mo na ang sarili mo na puno ng pagmamahal. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon na mapuno ka ng galit o magtanim ka ng galit dahil ito maliit na lang na trigger. Siguradong gaganti ka sa mga tao, maging sa taong hindi naman at walang kinalaman, sa taong kinagagalitan mo. Ganyan kasi tayong mga tao, pag tayo puno ng galit, kahit kuminsan yung aso nasisipa natin, wala naman siyang kasalanan, pati mga plato, tinatapon natin, tinutumba natin ang mga mesa, ang mga flower vase, tinatapon kung saan-saan. Ganyan kapag may daladala tayong galit sa puso. Kaya para kay Jesus, punuin na ninyo ng pag-ibig ang inyong puso upang pag dumating na ang pag-uusig ay hindi kayo magugulat at hindi rin kayo gaganti. Sapagkat, sabi niya nga, walang estudyante ang higit sa kanyang guro. Sa akin kayo mag-aral dahil hindi ako gumanti at hindi ako gaganti sa mga tao na umaapi, nagpapahirap sa akin dahil ako'y pinupuno ng pag-ibig ng Ama. Kung kaya, para bang sinasabi ni Jesus, wa-epek sa akin yan, mga taong napupuot na yan. Kahit anong gawin nila sa akin, isusukli ko pa rin ay ang pagmamahal. Dahil yan ang kalooban ng Ama, na ako'y maging malinis, na ako'y malaya sa galit, upang ang iganti ko lamang sa mga taong yan ay ang aking kapatawaran, ang aking awa, ang aking pagmamahal. At hindi napakadaling daan ang tatahakin natin kapag ganito ang ating pinili. Una, hindi tayo magugustuhan ng maraming tao dahil yung mga values natin ay kakaiba na halos sa mga values ng mundo. Pagtatawanan kumisan tayo, tutuyain, pero hindi na bali kung ito naman ang kalooban ng Diyos at makabubuti para sa ating kaluluwa, yun dapat ang mangyari. Kaya ito'y nagpapaalala lamang sa ating mga
mananampalataya kung anong dapat na maging actuation o pagkilos ng isang tao sa gitna ng pagkapuot o galit. Unay dapat maging malaya tayo sa galit, hindi tayo inaalipin at binabagabag ng nakatanim na galit sa ating puso. Dahil kung daladala natin yan, habang daladala natin kuminsan ito'y lalong lumalaki, lalong nag-iinit at sa takdang panahon, sasabog tayo at sisiklab at magwawasak sa ating kumbagay naipong pagtitimpi at kagandahang loob. Kaya hindi magandang nagkikimkim ng galit kahit kaninong tao. Mas magandang itago at ipunin sa puso ay ang pag-ibig ng Diyos. At ito'y paalaala dahil ito ang susi sa katatagan, kapayapaan at kagalakan sa puso nating lahat. Sino bang hindi mag-aasam sa ganitong sitwasyon? Lahat tayo nag-aasam na sana'y wala na ang galit sa puso ko, sana'y ako'y malayang makapagmamahal. At ito'y biyayang hinihingi natin sa Diyos sa araw-araw dahil hindi talaga ito natin kayang gawin. Malibang tayo tuwangan ng grasya ng Diyos na ating pinapraktis araw-araw kung paanong makagagawa ng mabuti sa kapwa at makapagmamahal sa halip na magtanim ng galit sa ating kapwa.